binasa yung 11.9 ng Osias, ibubulgar ko sa inyo ngayon. Basahin natin ang Osias na pinaliwanagan niya, mapayag ba ka ang Diyos na ang tao ay maging Diyos o ang Diyos ay maging tao? Basahin natin at itutuloy ko lang hanggang Gis, mga kapatid. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Natin, pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao? Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Binasa yung 11.9 ng Osias, ibubulgar ko sa inyo ngayon. Basahin natin ang Osias na pinaliwanagan niya, mapayag ba ka ang Diyos na ang tao ay maging Diyos o ang Diyos ay maging tao? Basahin natin at itutuloy ko lang hanggang Gis, mga kapatid. Pakibasa, kapatid na Daniel. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal na parang leon, sapagkat siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Kanya, analyze natin yung talata. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik para ipahamak ang Efraim, sabi niya. Ang Efraim po kasi, anak ng Israel, isang tribo ng Israel, na nasumpungan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit para sa Efraim, ano? Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tao kasi, bumabalik, may galit. Pagka nagalit siya, babalik siya, may galit, hindi niya napipigil kung minsan pag lalo na kaaway niya, no? Pero sabi niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo. Hindi ako paparoon na may galit. Hindi siya paparoon na parang tao na pag pumaroon dahil nakaaway niya ang isang tao, pagparoon niya may dala siyang galit. Ang Diyos, babalik man siya sa Efraim, hindi siya babalik na parang tao na pagbalik ay may galit. Kundi ang sabi niya sa Gis, sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon. Ayun, yung mga tao sa Efraim, na siyang uungal na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig mula sa kalunuran. Kanyo, ang mga tao, kung dumating may galit, nanginginig nga sa galit. Pero ang Diyos, sa gitna ng nagawa ni Efraim na masasamang bagay, hindi siya babalik na may galit, hindi parang tao na kung bumalik sa kaaway may galit. No? Anong katunayan? Basahin natin ang sabi ng Diyos. Kahit nagsasalita na siya ng masama kay Efraim dahil sa kanilang masamang gawa, nararamdaman niya pagmamahal pa rin kasi hindi nga siya tao Diyos siya 31:20 ng Jeremias. Ang Efraim bagay aking minamahal na anak, siya bagay iniibig na anak, sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa.
kaya't nananabik ang aking puso sa Kanya. Ako'y tunay na maaawa sa Kanya, sabi ng Panginoon. Yun, kaya pala hindi siya babalik na may galit sa Ephraim. Maawain siya. Kaya sabi niya, ang Ephraim bagay aking minamahal na anak. Oo, tama yun. Siya bagay aking iniibig. Tama yun. Sapagkat kung gaanong kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kahit na nagsasalita siya ng laban sa Ephraim dahil sa ginagawa nilang masama, pero ang kanyang kalooban, naaalala niya ang Ephraim ng di kawasa. Kaya nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Uzias, hindi ako babalik sa Ephraim na may galit sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ibig sabihin? Hindi siya kagaya ng tao na pagka pumupunta sa kaaway, nagagalit. Pero kung mahal niya ang Ephraim, kahit na gumagawa sila ng masama, pupunta ako ron. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. At ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Ayon. Doon sa punto na yon, iba siya bilang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang tao, may galit. Siya wala sa kanyang minamahal na anak na si Ephraim. Yun ang paliwanag ng Biblia. Kasi may pinoprotektahan silang interes. Nasabi na nilang si Kristo'y tao, kaya kahit ano pang talata ang mabasa, pipilipitin para palitawin si Kristo'y tao. Pero kung titignan natin sa 39, mga kapatid, considering the text and the context, sumagot ang mga Hudyo, sabi nila kay Kristo, si Abraham ang aming ama. Di anak daw sila ni Abraham. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kung mga anak kayo ni Abraham, yung ginawa ni Abraham, gagawin din nyo yon. Ano ba ang ginawa ni Abraham na inaasahan dapat ni Kristo, gawin din ng mga Hudyo yung gawa ni Abraham? No? Alin yun? Yung ginawa ni Abraham na dapat sana kung itong mga Hudyo talagang mga anak ni Abraham, gawin din nila ang ginawa ni Abraham. Ano ba yung ginawa ni Abraham? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya at natuwa. Aba, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw. Nung makita niya ang aking araw, natuwa siya. Ayun naman, hindi nyo ginagawa na matuwa. Galit kayo sa akin. Gusto nyo akong patayin. Balikan natin. Nung makita pala ni Abraham ang Panginoong Sukristo ang kanyang araw, natuwa si Abraham. Balikan natin ng 39, kapatid na Daniel, hanggang 40. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero ano ginagawa nyo? Kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo ginawa ni Abraham. Na nang makita niya ang aking araw, nagalak siya at natuwa. Pero kayo, kung kayo anak ni Abraham, gagawin nyo yung ginawa niya na matutuwa siya. Sagot ng Panginoon Sukristo sa 40, datapwat ngayon ang ginagawa ninyo. Ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yang ginagawa niyong galit kayo sa akin, hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nung makita ni Abraham ang aking araw, nagalak siya't natuwa sa 56. Tuloy natin sa 57. Ulitin mo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga Kaya nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Kayo naman nung makita niyo ako, gusto niyo akong patayin. No? Hindi ginawa ni Abraham yan. Tanungin mo, ipinapaliwanag ba sa kanila yung talata sa 8:40? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo rin yung ginawa niya. Nung makita niya ang araw ko, natuwa siya. Kayo naman ang makita nyo kung gusto nyo akong patayin. Na taong nagsasaysay ng katotohanan. Teka muna. Naintindihan nyo ba yung salitang ito hindi ginawa ni Abraham? Nasa konteksto yon. Ngayon, ang ating tratuhin, itong salita, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Alin ba ang pinapatay ng mga Hudyo? Alin ba? Gis 28 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kapatid. Lawakan nyo lang ang isip nyo. Basahin natin. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nung sabihin ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Ano na ibig niya sabihin? Ang gustong patayin ng mga Hudyo, yung kanyang katawan. Tao talaga yun katawan tao yun Nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kalagayang tao. Ang sabi ng Biblia. Ang gustong patayin ng mga Hudyo, dumampot ng bato, alin ba papatayin? Yung bang nasa loob ng tao na espiritong anak ng Diyos? Hindi naman yun ang mapapatay Ang mapapatay laman. Kaya ang sabi niya sa mga apostol, huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan, yung laman. Datapwat, ang katakutan nyo yung nakakapatay ng kaluluwa. Dapat nating maintindihan mga kababayan, doon sa katawang tao na ipinaglihit, pinanganak ni Maria, tumahan doon yung espiritong anak ng Diyos na ipinanganak ng espiritu na espiritu. Yung espiritu na yon ang nagkatawan tao. Pero pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, yung kanyang katawan tao pinalitan bago pumanik sa langit. Kaya ang sabi, ang ikalawang Adan naging espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, yun ba hindi maliwanag sa inyo kung konteksto ang pag-uusapan? Hindi ang ibig sabihin ni Kristo, siya talagang taon-tao siya. Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan, pinagsisikapan niyo akong patayin. Taong nagsasaysay ng katotohanan, alin ba pinapatay? Di yung katawan, tao naman talaga yun, nagkatawan tao nga Pero hindi mo maidideny, may nananahan sa loob ng katawang tao na espiritu na yon ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. 2:9 ng Kolosas. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa loob ng kahayagang ayon sa laman. Sa English, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Doon sa katawan, sa Kastila, maliwanag din. Ang sabi sa Kastila, porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa kwerpo, nandoon yung divinidad o pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang nasa Biblia.